Sinalubong ako ng nagtatakang tingin ng mga kasamahan ko. "Oh, anong nangyari sa'yo, te?" Tanong ni Aiko. "Ha? Wala. Late na kasi ako eh. Kaya napatakbo ko ng kaunti." Sagot ko. Tinungo ko ang cubicle ko pagkatapos mag-time in. Buong araw akong lutang na hindi naman dapat dahil marami akong gagawin. Mabuti na lamang at umalis ako at doon sa BIR ay tumambay para mag-asikaso ng mga papeles ng kliyente. Kahit papaano ay naging busy. Biglang tumunog ang cellphone ko. I fished for it inside my bag. Pina is calling. Sinagot ko naman ito. "Oh, girl!" High pitch nitong bungad. Hindi halatang excited. "Oh, napatawag ka?" Tanong ko at nagsimula ng maglakad. "I am here," balita niya. Kumunot naman ang noo ko. Nasa Pilipinas ako. Talaga? Pati ako ay na-excite. Naging close friend ko si Pina habang nasa Malaysia. Magkapit-bahay kami at pinasok niya pa ako sa trabaho doon. Ninang din siya ni Lavina. Nakakatuwang nandito nga siya. Well, hindi naman nakakapagtaka dahil mahilig siyang mag-travel. Hindi mapermi sa iisang lugar for her personal reason. "Kailan pa?" "Just now. Ikaw nga agad ang tinawagan ko eh. I miss you, girl." "Ako din naman. Na-miss ka namin ni Lavina. Kaya, girl, you better meet me tomorrow ha. Dalhin mo si inaanak," sabi niya. "Oo naman. Tell me when and where." Masaya kunturan. Ilang taon din kaming hindi nagkita ng personal. Panay FaceTime lang at hindi pa madalas. "Kita-kits, bye for now." She ended the call. Bandang 5:30 ay nagsiuwian na kami. Excited akong umuwi. Paniguradong matutuwa si Lavina na makita ang ninang niya. As usual ay sinundo ko siya sa school. Panay pa ang tingin ko sa paligid. Baka may makasalubong na naman akong kung sino. Dapat talaga matanglawin. Hindi maganda sa puso kung magkikita pa ulit kami. Masyado nang magulo ang utak ko, pati puso ko na hindi naman dapat. Nakakainis talaga. Pumasok ako sa school at diretso sa waiting area ng mga bata. Hinanap ko agad si Lavina pero wala. Nasa playground siguro yun. Kumunot ang noo ko nang makita kung sino ang kalaro ng anak ko. "Lavina!" Tawag ko sa kanya. Nasa swing ito at itinutulak ng arganting bata. Bakit magkasama tong dalawa? "Oh, mama!" Masaya niyang bati sa akin. Inismeran ako noong batang lalaki. Talaga naman, ang sarap ko to sa nung bata. Tumayo si Lavina at nilapitan ako. As always ay gulo-gulo na naman ang uniform niya. Pawisan pa siya. Hay nako talaga. "Oh anak, bakit mo kasama yan?" Ininguso ko si Aristotel. Kasi po sabi niya, hindi niya na ako tutuksuhin kapag nakipaglaro ako sa kanya. Nagkamot pa ito ng ulo at mas lalo lang kumunot ang noo ko. Wala ba siyang kaibigan? Nagkibit balikat naman si Lavina. Saka dinampot ang bag na nasa lupa. Binaling ko na lamang ang atensyon kay Aristotel. Inirapan niya ako bago nag-walk out. Ano ba talagang problema ng batang yun? Umuwi kami ng bahay at ginawa ang nakasanayan. Sumalo sa amin sa hapunan si Tatra, iyong estudyante sa kabilang unit. Parang nakakabatang kapatid ko na yun. Graduating na ito sa kolehiyo. Mabait siya at madalas kong iwan sa kanya si Lavina. Okay lang naman sa kanya dahil mahilig siya sa bata. Kinabukasan ay tinanghali na kami ng gising. Ayos lang naman. Na ngayong lunch pa namin kikitain si Pina. Isa pa ay wala na naman kaming labahin. Natapos ko na. Bandang 10:00 ng umaga, inasikaso ko na si Lavina. Hindi ko pa sinasabi na magkikita kami ng ninang niya. Bala kong sorpresahin siya. Inayusan ko ang aking anak. Ang ganda naman talaga ng anak ko. Nakasuot siya ng denim short at kulay pink na tank top na pinarisan ko ng boots. Mukha siyang anak mayaman. "Ma, saan ba kasi tayo pupunta?" Pangungulit niya sa akin. "Basta, secret." Sabi ko na lang sa kanya. Humagikik naman siya.
Kikitain namin si Pina sa mall. Kakain muna daw kami ng lunch bago pumasyal. Bumaba kami ng jeep at pumasok na sa mall. Tinext ko na si Pina na nandito na kami. Sa isang local restaurant kami magkikita. Nag-reply naman siya na nandun na daw siya. Pumasok kami sa sinabing resto. Panayli pa nga si Lavina sa paligid. Hindi ko naman kasi madalas na madala ang anak ko sa ganitong lugar. Maliit lang ang kita ko at wala akong budget para sa mga ganitong bagay. Nakakahiya mang aminin pero ganun talaga. Kaya nga nagsusumikap ako na makapag-aral si Lavina sa magandang school para kahit papaano ay may handa ko siya sa future. Hay, ang drama ko na naman. Agad kong namataan si Pina. Kumaway siya sa amin. Napangiti ako. Kinalabit ako ni Lavina. Ma, si Ninang Pina po ba yun? Nakita niya na pala ang ninang niya. Yes anak, sabi ko. Lumapit kami sa table ni Pina. Nagkayapan pa ang magninang. Ang laki mo na baby girl and very pretty, just like Ninang, sabi nito. Lavina giggled. Oh, kain na tayo. Aya nito sa amin. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami tungkol sa mga lakad ni Pina at sa pag-aaral ni Lavina. Mahigit 3 taon na din nung huli kaming magkita. Iyon bago ako nagtapagdesisyong iuwi na si Lavina dito sa Pinas. 1 taon nang patay si mama nun. Ang 2 ko namang kapatid ay maayos na ang kalagayan at sinabi naman ng tiyahin ko na siya na ang susubaybay sa 2. May maayos na trabaho si Colleen at nangako siyang siya na ang bahala kay Cassidy na malapit na ding magtapos ng college ng mga panahong yun. Inaya ko naman silang umuwi na dito sa Pinas pero tumanggi sila. Mas gusto nila doon. Hinayaan ko na dahil hindi ko talaga kayang maisip na magsettle doon kaya heto, nandito kaming 2 ng anak ko. Kumusta na ang heart? Out of the blue na tanong ni Pina. Natigilan ako. Alam naman kasi ni Pina yung nangyari sa buhay ko bago pa ako nagtungo ng Malaysia. Sa katunayan nga ay naikwento ko sa kanya na nagkita kami muli ni Hilton dito sa chat. Tumawa ako sa tanong niya. Ang seryoso kasi ng dating niya. Siyempre okay lang. Binigyan niya ako ng hindi makapaniwalang tingin. Umirap na lamang ako sa kanya. Etsyosera din tong isang to eh. Medyo may ouch ng konti. I said truthfully. As if namang makakalusot ako sa kanya. Masakit pa rin naman talaga. Wala ka bang balak na sabihin sa kanya? Muli na naman niyang tanong. I was caught off guard again. Nakuha ko agad ang ibig niyang sabihin. Umiling ako at tipid ng umiti. Hindi naman kasi ganun kadali. Hindi ganun kadali o natatakot ka lang? Ayan na naman, sa mga linyahan niya. Para akong nasa hot seat. Pambihirang babae to. Napatingin ako sa anak ko na enjoy sa pagkain niya. Overrated man tong sasabihin ko girl pero sasabihin ko pa rin. I care for you. You know that, right? Darating ang araw na lalabas din ang katotohanan. I hope handa ka para dun. She said full of sincerity. Kabaliktan sa personality niya na luka-luka. I nodded, understanding every word that she said. Nagtaka naman ako nang matigilan si Pina at nakatingin sa likuran ko. Nakaharap kasi siya sa may entrance. May nakita sigurong kakilala o familiar. Nilingon ko na para makichismis din. Malay mo, kilala ko. Pati ako ay natigilan. Parang may pumiga pa sa puso ko sa nakita. Kilala ko nga kung sino yun. Si Hilton kasama si Aristotle at si Caroline. Ang ex-girlfriend niya na ipinalit sa akin. Na asawa niya na ngayon. May bumara sa aking lalamunan. Agad akong nag-iwas ng tingin ng hindi na nakayanan pa. This is the price I have to pay per my decision before. Seeing the guy I love happy with his own family. Good morning people! Energetic na bati ni Tatra nang makapasok sa apartment namin. Good morning ate! Bati naman ang anak ko. Kasalukuyan kong sinusuklay ang buhok niya. Linggo ngayon at magsisimba kami.
Sasama sa amin si Tatra. Umupo siya sa isang maliit na sofa. Tra, kamusta na pala ang mami mo? Bigla kong naalala. Parehong OFW ang mga magulang niya. Balita ko ay naaksidente daw ang nanay niya. Maayos na po, nothing major naman daw. Nakausap ko din po siya kagabi. Sagot naman niya. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Tinapos ko na ang pag-aayos kay Lavina. Off we go. Sumakay kami ng tricycle papuntang simbahan. Matapos ang mahigit 3 oras ay matiwasay na natapos ang simba. Balak naming kumain sa labas. Isasabay namin ang pagbili ng kakailanganin ni Lavina sa school. Hindi na sumama sa amin noon si Tatra dahil may school activity daw. Bye, Lavi. Mauna na ako, ate. Paalam nito. O, mag-iingat ka. Bilin ko na lamang sa kanya. Sumakay na kami ng jeep papunta sa mall ni Lavina. Excited naman siya at parang hindi kami galing dito kahapon. Naipilig ko na lamang ang ulo ko nang maalala ang tagpo kahapon. Doon kami kakain sa bubuyog na pula. Nangako kasi ako kay Lavina eh. Pagkatapos naming kumain ay diretso kaming NBS. Kailangan kasi ng art materials ni Lavina para sa project niya. Mabuti na lang talaga at may sahod na. Pumasok kami at nagtungo sa school supplies. Nilabas ko naman ang checklist na si Lavina mismo ang gumawa. Uy, Art! Narinig kong tawag ni Lavina sa isang batang lalaki na nakasalamin. Kaklase niya siguro. Madalas niya kasing mabanggit ang pangalang iyon. Mukha namang mabait na bata at hindi kagaya ng anak ni Hilton. Lumapit ang bata sa amin. Art, mama ko. Tinuro ako ni Lavina at bumaling naman sa akin si Arthur. Good afternoon po, ma'am. Magalang na bati noong bata. Very good, hindi kagaya noong si Aristotle. Ako po si Arthur Lohan Damascus. Pakilala niya sa sarili. Teka, Damascus ba ka mo? Anong pangalan ng daddy mo? Tanong ko at medyo nagtaka ang bata sa tanong ko pero sumagot naman siya. Lohan Miguelito po, sagot niya. Nagulat naman ako sa nalaman. What a surprise. Lohan is my friend in college. Ang huli kong balita ay doktor na ito. Kilala niyo po ba ang daddy ko? Tumango ako. Nice, komento pa ni Lavina. Oh, Brianna. Ani ng isang baritonong boses. Miguelito? Sabay pa naming sabi. What a small world. Nagtawanan kaming dalawa. Anak mo? Tukoy niya kay Lavina. Oo, ito si Lavina. Classmate sila ng anak mo. Talaga? Halatang nasorpresa din ito. So anak mo pala ang palaging kinukwento nitong si Arthur. Nauwi kami sa kumustahan at kwentuhan sa mga buhay-buhay namin habang namimili ng gamit. Parehas lang naman pala ang bibilhin namin. Natigil lang kami nang may eksahiradang tumikhim. Hill? Usal ni Miguelito. Kinabahan agad ako just the mere mention of that name. Isang Hill lang naman ang kilala ko. Andito ka pala. What a coincidence. Nandito din kasi si... Hindi na niya natapos ang sasabihin niya. I know this is awkward for the three of us. Miguelito clearly knows what Hilton and I had in the past. In fact, he was even involved. Miguelito tried to court me by the way before. Siyempre, binasted ko and we just became casual with each other. I can see that. Malamig niyang sabi. I am rooted on my feet. Hindi malaman ang gagawin. Dapat ba akong mag-hi sa kanya? So, why are you here? Bibigli ka din ng project ni Aris? Tanong ni Miguelito. As if on cue, lumabas iyong uma-attitude na bata. Nakahalokip-kip ito at masama ang tingin sa anak ko na kausap si Art. Hi Aris! Bati ni Art nang mapansin si Aristotle. Dad, I wanna go home now. Sabi nito sa ama at hindi man lang pinansin si Art. I want to roll my eyes. Spoiled brat talaga. Ano kayang klaseng pagpapalaki ang ginawa ni Hilton dito? I thought we are gonna buy the materials for your project. Bumaling si Hilton sa anak na nag-iinarte. Kung ako talagang nanay nito,
Nakurot ko na ang batang yan. Ayoko na, sagot nito sabay nag-walk out. Wala tuloy nagawa si Hilton kundi ang sundan ito. I was like, what was that? Tapos na naman kami kaya nagbayad na kami sa counter. Miguelito and I exchanged numbers. He even invited me to Arthur's birthday party sa Sabado. Naghiwalay lang kami ng daan dahil papunta silang parking lot. They offered us a ride kaso ay tumanggi na ako dahil out of the way naman. Bye Lavina, bye po tita, paalam ni Art. Ngumiti ako sa bata. Bye Art, saka Tito Miguel, sabi ng anak ko at kumaway na. Bitbit ko ang mga pinamili namin at mahigpit na hinawakan si Lavina sa kanang kamay. Mahirap na at maraming tao, baka malaway pa siya. Nag-abang kami ng jeep. Punuan kaya hindi na kami nakisiksik at baka maipit pa ang anak ko. May humintong Montero sa tapat namin. Hindi ko na sana papansinin ay kaso bumukas ang bintana nito. Nagulat na naman ako. Get in, utos ni Hilton. Umiling ako. No, thank you na lang, sagot ko. Get in. Ulit niya, this time ay may diin din. Kumalabog agad ang puso ko. Lavina's mom, will you just get in? You see, we are causing traffic if you keep on declining. Diretsahang sabi ng batang antipatiko. Napamaang ako. Ma, sakay na lang tayo. Hindi titigilan ng unggoy na yan eh, sabi ni Lavina. Wala nga kaming nagawa kundi ang sumakay. Nakakaabala na kasi sa mga pumipila para makasakay ng jeep. Nasa backseat ang dalawang bata. Ang awkward lang nito. Nagtagisan ng tingin ang dalawa at sabay din na nag-iwas. Humalukip-kip na lamang ako. Akala ko umalis na kayo, I said sa kawalan ng sasabihin. Hindi nga naman ako pinansin. So getting together with Damascus, huh? He said laced with malice. Napataas naman ang kilay ko. Ano daw? Nagkataon lang na nagkita kami ngayon. I did not even know nakaklase ng anak ko ang anak niya. Depensa ko. I hope you know that he is already married. Sabi pa niya. Aba, loko to ah. Anong akala niya sa akin? Nakikipaglandian kay Miguel? Oo, alam ko. Inirapan ko pa siya. Nagtiimbagang lamang siya. Where is your husband? Biglaan niya lamang niyang tanong. Eksahirada talaga akong napalingon sa kanya. Wala kang pake, sagot ko at umismid. Lalong nagtagis ang kanyang bagang. Napikon siguro sa inasta ko. Nakakainis na kasi siya. Akala mo'y kung sino. Nag-iinit tuloy ang ulo ko. Pakibaba na lang kami dyan sa may sakayan. Tinuro ko pa ang sakayan ng tricycle pero hindi niya ako pinakinggan. Tuloy-tuloy lang siya. Nanlaki tuloy ang mata ko nang binaybay niya ang kalye papuntang apartment namin. Paanong huminto siya sa tapat ng compound? Takang-taka naman ako kung paano niya nalaman kung saan kami nakatira. Gusto kong magtanong pero baka mapahiya lamang ako. Una akong bumaba para kunin si Lavina sa likod. Nabungaran ko pa si Stevan na nakatambay sa may gate. Apo siya ni Lola Pasing na may-ari ng mga apartment na dito. Kumaway siya sa akin kaya tumango ako. Oh, nandito pala ang kumag. Tinanggal ko ang seatbelt ni Lavina at pinababa siya. Bumaling ako sa driver's seat para magpasalamat. Kaya lang ay nakabusangot ito. Ano na naman kayang problema nito? Hindi ko na lamang pinansin. Who cares anyway? Salamat. Pasensya na, hindi ko na kayo maaalok na pumasok. Nakakahiya naman kasi sa inyo. Sabi ko nang labas sa ilong. Sinarado niya ang bintana. Ang rude lang talaga. Nagngit-ngit ang kalooban ko. Hindi ko tuloy nasakyan ang biro ni Stevan nung dumaan kami papasok ng gate. Pasimple din kasi itong si Stevan. Nagpapalipad hangin ang loko. Naupo kami ni Lavina sa maliit naming sofa. Nakahalukip-kip ito at nakabusangot. O anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Naiinis kasi ako kay Aris. Unggoy siya. Himutok ng anak ko. Parehas lamang pala kaming buwisit doon sa mag-ama. Ang buhay nga naman. Bakit pa kasi kailangang mag-cross ang mga landas namin? May kanya-kanya na naman kaming buhay.
We don't need to be entangled again. Sabay kaming napabuntong hininga ng anak ko. Matiwasay ang weekdays ko na siyang ipinagpasalamat ko. Heto at Sabado nga na ngayon, inaayusan ko si Lavina para sa birthday party ng anak ni Miguelito. Nakabihis na si Lavina ng Tinkerbell costume niya. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Bagay sa kanya ang maikling dress ni Tinkerbell dahil sa malaman niyang hita. Sobrang puti pa niya. O yan anak, ang ganda-ganda mo na lalo. Siyempre naman mana kaya ako sa'yo. Pambobola niya. Kinuha ko na ang shoulder bag ko. Isinarado kong mabuti ang bahay bago umalis. Nakasalubong ko si Stevan na nagda-dumbbells. O aalis kayo? Tanong niya. Oo, birthday ng kaklase ni Lavina. Ganda natin pre Nag-appear pa si Stevan at Lavina. Siyempre naman, sagot ng anak ko. Hatid ko na kayo. Alok ni Stevan. Naku, wag na. Tanggi ko. Wag ka na ngang tumanggi. Nakakahiya naman kung mauusukan lang itong kumpare ko. Ang ganda ng ayos. I rolled my eyes. Friend kasi itong si Lavina at si Stevan. Simula nang lumipat kami dito 2 years ago. Madalas ko kasing iwan noon si Lavina kay Lola Pasing. Kung hindi pwede kay Tatra. Sige na pamimilit ni Lavina. Hindi ako nakapalag at nauna na sa sasakyan ni Stevan ang anak ko. Minsan talaga ay makapal ang mukha ng batang to. Hindi na ako nakaalis pa. San ba kayo? Tanong ni Stevan habang binubuhay ang makina ng kotse niya. Sinabi ko ang address nila Miguelito. Nasa iisang pribadong subdivision ito. Habang nasa biyahe ay nag-uusap-usap at nag-uutuan ang dalawa. Paminsan-minsan ay nakikisali ako. Mabait naman itong si Stevan. Minsan lang ay epal. Seaman siya at anak ng panganay ni Nanay Pasing. Kay Nanay Pasing siya lumaki kaya kapag hindi ito sumasampa ng barko ay nasa apartment siya. Wala na din kasing kasama si Nanay Pasing. Nakarating din kami sa wakas. Puro mararangyang bahay ang nasa paligid. What do you expect? Mayayaman ang mga nakatira dito. Huminto kami sa kulay pulang gate at excited na bumaba si Lavina. Salamat talaga Stevan, nakabala ka patuloy. Sabi ko, sus wala yun. Lavina, magpaalam ka na kay Tito Steve mo. Kausap ko kay Lavina. Babay po, jolly itong kumaway. O paano Stevan? Pasok na kami. Teka, baka gusto niyong daanan ko na lang kayo kapag uuwi na kayo. Kumunot ang noo ko. May pupuntahan kasi akong kaibigan. Naisip ko na pwede ko kayong daanan. He added, Hindi na Stevan. Of course ay tumanggi na ako. Ginawa ko namang driver yung tao. May sasabihin pa dapat si Stevan kaya lang ay may bumusina ng malakas sa likod. Sige Stevan, salamat ulit. Wala na siyang nagawa kung hindi ang kumaway. Hinintay ko muna siyang makaalis bago pumasok. Huminto naman sa tapat namin ang bumusinang sasakyan. Bumukas ito at bumaba ang spoiled brat na invited din siguro. Kinabahan na naman ako. Baka nandito na naman ang tatay niya. Dali-dali kong hinila si Lavina papasok ng bahay. Oh, Brianna! Tawag sa akin ni Miguelito. Hi po! Nagmano pa si Lavina sa kanya. Mabuti at nakarating kayo. Tara, pasok sa loob. Kanina pa hinihintay ni Art itong si Lavina. Sabi ni Miguelito. And he led the way. Lumabas kami sa likod bahay kung nasaan ang malawak nilang garden. Marami ng bisita. Karamihan ay mga bata. Sinalubong kami ni Art. Happy birthday, Art! Sabi ni Lavina sabay abot ng gift niya na siya mismo ang gumawa. Nakasuot ito ng Captain America na costume. Thank you. May matangkad na babae ang lumapit sa amin. Nakasuot ito ng pulay, knee-length dress. Nakakulot ang dulo ng kanyang buhok. May ngiti sa kanyang labi. Oh Han, tawag ni Miguelito sa babae. This must be the wife. In fairness, ang ganda niya. Han, this is Brianna, an old friend of mine. Brianna, my beautiful wife, Arturia. Ngumiti naman ako. Hi, I greeted.
Napabeso pa ito sa akin. Na lang, nakakajolog sang Arturia. Tumawa siya at nakita ko tuloy ang pantay niyang ngipin. "Thanks for coming," sabi niya. Ngumiti lang ako, feeling shy. Nakaka-intimidate kasi ang ganda niya. "Hello po, tita." Bati pa nila Vina kay A. She even kissed her cheek. "Hey there, young lady." Humalo si Art at Lavina sa ibang mga bata. Nagpaalam na si Miguelito. Naiwan tuloy ako kay A. Nakipagkwentuhan siya sa akin. In a short period of time ay nalaman ko na ang love story nilang dalawa. Natigil na lamang kami nang kailangan na siya dahil magsisimula na ang program. I chose to stay sa may sulok. Nakakahiya kasi dahil wala pa akong kakilala. May tumikhim sa tabi ko. Napalingon tuloy ako. "Hilton," I uttered. Halos kapusin ako ng hininga habang sinasambit ang pangalan niya. "So that was your husband, huh?" Bigla niyang sabi. "Ano bang sinasabi mo?" Naguluhan naman ako sa sinabi niyang iyon. Mukha na naman siyang galit. "Okay, ano bang problema nito?" "Bakit ka pala nandito?" Tanong ko na lang. "Obviously, I am invited." Suplado niyang sagot. Di wow. "Pansin ko lang, hands-on ka pala sa anak mo." Komento ko, kaya nga kami madalas magsalubong. I wonder kung nasan tuloy si Caroline. Diba, usually mother naman ang laging kasama ng bata? Nasan nga pala si Caroline? I swallowed the invisible lump on my throat. "She's busy," tipid niyang sagot. I see. Hindi na ako kumibo at hinintay ko siyang umalis, pero hindi naman niya ginawa. Hindi tuloy ako mapakali. Hindi pa nakakatulong na nagwawala ang puso ko. "Hilton?" May itatanong sana ako sa kanya pero nawala na yun nang may tumawag bigla sa aking pangalan. Kumunot ang noo ko. "Hala girl!" Pina ran to me. "What are you doing here?" Tanong ko sa kanya. "Birthday ng inaanak ko." Sagot niya. "Sino, si Art?" I probe. Ang liit nga naman talaga ng mundo. "Oo, teka, ikaw." "Well, classmate ni Lavina si Art at kaibigan ko naman si Miguelito. Kailan ko lang din nalaman." She gasped. Ang akala ko ay dahil sa sinabi kong yun, dahil pala napasadahan niya ng tingin ng katabi ko. Parang gusto kong kumanta ng "It's a Small World After All." Tumawa pa si Pina at hinampas ko tuloy. "Really? Friend ko naman si Arturia. Have you met?" Tamango ako bilang sagot. "Pero bakit kasama mo yan?" Bulong niya sa akin, referring to Hilton. "Nandito din yung anak niya." Bulong ko pabalik. "Oh?" Eksahirada niyang ekspresyon. I rolled my eyes. Luka-luka talaga. "Tara, doon tayo." Hinila ako ni Pina habang kumakanta ng "It's a Small World After All." If I know, ay makikichismis lang to. Tuwang-tuwa ang mga bata sa iba't ibang games. Todo cheer naman ang mga parents. Napansin ko lang na smab ang anak ni Hilton. Nakasuot ito ng Peter Pan costume. Ang gwapo-gwapo niyang tingnan pero nakabusangot naman. Well, may pinagmanahan. "Girl," may ininguso si Pina at nilingon ko naman. "Kanina pa yan nakatingin sa'yo." Dugtong niya. "Si Hilton? Hindi naman siguro." Ang totoo, kanina ko pa nararamdaman na may nakamasid sa akin. Natatakot lang akong lumingon. "Asus, ano, may something pa ba?" "Anong something bang pinagsasabi mo?" Deny ko. When the truth is, alam ko naman kung anong ibig niyang sabihin. "Deny pa more." Tinulak niya pa ako. "Sira ka talaga. Huwag kang issue. May asawa na yung tao." Napabuntong hininga pa ako. Naninikip ang dibdib ko as I recall the scene sa restaurant. Masakit pa, di ba? Now, she looked concerned. Slight. Ngumuwi ako. Slight mo mukha mo. Epal ng isip ko. Hindi ko naman kasi ine-expect na sobrang sakit pala. Akala ko pagdaan ng panahon ay mawawala na lang. That it will just remain a memory. Pero di ba nga, memories are what pains us. Idagdag mo pa ang grabing
gabalding what ifs at bakit. Nagulat ako nang yakapin ako ni Pina. Napalayo tuloy ako. Ayokong maiyak. OA girl ha? Long overdue na ang dramang to. Hindi kaya kailangan mo ng closure girl? Suggestion niya. Closure? Ano to, pelikula? Isa pa, nakalimutan mo na ba girl? Ako ang tumapos. Sabagay. Pero ito girl, wala ka na ba talagang planong ilabas ang totoo? The truth is, hindi ko alam Pina. Hindi pa naman kasi ganun kadali. Maayos naman na kami. What if makasira lang ako, di ba? Don't you think it's unfair para sa bata? Sabi pa ni Pina habang pinapasadahan ng tingin kung nasaan si Lavina. Pati ako ay napatingin doon. Huminga ako ng malalim. Bumuka ang labi ko, pero isinarinig ko din nang wala akong masabi. Wala akong maisagot. Akala ko, madali lang ang lahat, hindi pala. Hanggang sa maalala ko naman ang nangyari na ang mga panahong yun. Hil, kausapin mo naman ako. I knocked again. Please, pagsusumamo ko. Alam kong nasa loob lang siya and he just being hard. Naiintindihan ko naman siya. Hindi lang siya ang nahihirapan. If only I have the choice. Oh girl, you have a choice. Maarte ka lang talaga. Buska ng isipan ko. Yes, I have the choice pero that would be selfishness. Isa pa, who knows? Baka hindi din mag-work, di ba? I'm sorry. I'm held my tears. Kung handa ka na, please mag-usap tayo. I said in defeat. Napabuntong hininga na lang ako. Ilang araw na lang ay aalis na ako. Ayokong umalis na hindi ko naaayos ang sa amin. Yes, I broke up with him. But I don't want us to ruin what we had. Hindi naman kailangang itapon ng pinagsamahan, hindi ba? Oo, nakipaghiwalay ako at aalis. But in my heart of hearts, umaasa akong hihintayin niya ako, na may babalikan pa ako, na ako pa rin sa huli. Hindi naman siguro masamang umasa. Naniniwala ako na kung kami talaga ay kami pa rin sa huli. Pero paano kung hindi? Paano nga kaya? Hoy, natulala ka na dyan. I was dragged out of my reverie nang may isang hampas sa akin. Aray naman Pina, reklamo ko. Hindi ko man lang napansin na nasa tabi na pala namin si A. Ang galing talaga, magkaibigan pala kayo nitong si Agripina. Natutuwang sabi ni A. Shut up Arturia. Inirapan ni Pina ang kaibigan at napatawa naman ako. If you don't mind, Brianna, nabaling ang atensyon ko kay A. Nasaan ang tatay ni Lavina? Hindi naman siya mukhang sumasagap ng chismis. Huminga ako ng malalim. Madalas naman akong tanungin tungkol dyan, pero mahirap pa rin palang humanap ng isasagot. Nasa paligid lang, sagot ko. Does he know? Alam niya ba that you have a daughter? Concern niyang tanong at umiling ako. Hindi Hindi naman nangulit si A. Naintindihan niya siguro na hindi ako komportable sa usapan. You see, I salute you, Brianna. Imagine, nagawa mong magpalaki ng anak ng mag-isa. Ako nga, hirap na kay Art. Hindi pa ako nagtatrabaho niyan, ha? Dapat talaga patayuan ka ng monument, girl. Ang martir mo kasi. Ayan na naman ang mga pahaging at pasaring ni Pina. Sinamaan ko siya ng tingin. Nauwi tuloy kami sa usapang mamshi. Out of the place si Pina. Well, wala naman kasi siyang anak. Kaya ako allergic talaga ako sa mga ganyan. Hello, sarili ko nga hindi ko maalagaan. Bata pa kaya. Letanya niya. Nagkatawanan tuloy kami. We better hang out often. Brianna? Sabi sa akin ni A. At ngumiti lang ako bilang sagot. Ikaw naman Pina, magstay ka na dito. Wala ka naman sigurong boylet doon sa Malaysia. Baling niya kay Pina na umiirap. Ay, huwag kang pakakasiguro. Sakay naman ni Pina. Ang sabihin mo may tinataguan ka lang. Kansyaw ni A at pati ako ay nakigatong na. Alam ko naman kasi kung sino at anong tinutukoy ni A. Pagkatapos ng party ay medyo lobat na ang mga bata. 9:00 na ng gabi at isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Pinunasan ko muna ng pawis si Lavina.
bago iniwan kay Pina. Naiihi na kasi ako. Pumasok ako sa loob ng bahay. Nasa may kitchen daw ang banyo. Umihi naman ako agad at inayos ko muna ang sarili ko, tapos ay kaunting pulbo at lipstick bago lumabas. Ay, kabayong may bangs. Halos kumawala ang espiritu ko nung makita kung sino ang nakatayo sa pinto. Hilto naman. Hinihimas-himas ko ang chest ko at pinapakalma ang puso ko. Lalagpasan ko na sana siya, kaya lang ay hinawakan niya ang aking pulso at ginitgit sa pinto. Teka, bakit? Nagpapanik kong tanong. Mahigpit ang hawak niya sa pulso ko. Bakit ka pa bumalik? Madiin niyang sabi. Nakatuon ang mga mata niya sa akin. Automatic namang nagkagulo ang mga brain cells ko. Pati heartbeat ko ay ang bilis. Ang lapit-lapit niya sa akin at naaamoy ko na ang hininga niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagmamaang-maangan ka pa. Akusa niya sa akin. Kumunot ang noo ko at hindi ko alam kung ano bang gusto niyang sabihin.